Para sa mahilig sa mga dessert dyan, for today's video ay gagawa tayo ng egg pie. At syempre, kung hindi ka marunong gumawa, this video is for you. Syempre, ang ating ingredients ay kayang-kaya at swak na swak sa budget. Ang mga kailangan ay all-purpose flour, sugar, eggs, butter, vanilla, salt, kondensada na hindi naman sponsored, evaporated milk na isa pang hindi sponsored. Before we start, kumuha tayo ng isang itlog at ihiwalay natin ang ating egg yolk at ang ating egg white dahil wala pong forever. Without further ado, let's get started! Okay guys, gagawa na tayo ng egg pie at ang kailangan natin ay ilagay ang ating all-purpose flour sa isang lagyanan. Kasama nito ang ating butter. At ang video na to ay wala pong masyadong cut dahil mas maganda na masundan ninyo yung tamang proseso ng paggawa ng egg pie. Ngayon, ang ginagawa ni Aling Inday ay dapat nyo lang pong gayahin para tama ang kakalabasan ng inyong egg pie at perfect. Ngayon, after tunawin ni Aling Inday ang butter, ilalagay naman natin ang ating sugar at syempre ang ating vanilla extract. So, ang pagtunaw ni Aling Inday sa butter ay hindi naman niya ginamitan ng apoy or what, sadyang spatula lang ang gamit niya. At syempre, dinagdag na rin natin ang ating salt and ang ating egg yolk. And mix it! Mix, mix, mix! Okay guys, ngayon ang ginagawa po natin ay yung dough o yung parang tinapay ng egg pie sa ilalim nito. At dahil napagod na nga si Aling Inday na gumamit lang ng spatula, ngayon ay kinamay na nga niya. But of course, make sure naman niyang malinis, no? Kasi gumamit naman siya ng plastic. So, minamassage-massage lang ni Aling Inday ito para ma-sure na hindi buo-buo or walang buo-buo dito. And dapat po ay pinong-pino po talaga siya. And now ay maglalagay tayo ng paunti-unting tubig para mas maging stick yung ating magiging dough, no? And sundan nyo lang kung ano yung ginagawa ni Aling Inday and I'm sure na magiging successful din ang inyong egg pie.
sa napapansin ninyo guys ay hindi na siya ganun ka dry tulad nung kanina. Kasi nga, dahan-dahan natin inilagay yung ating tubig. So, wag po natin siya bibiglain ng paglagay. Kasi malamang sa malamang ay hindi magiging ganito ang itsura niya. So, ayan guys, sa napapansin nyo ay malapot na siya. And maya-maya lang ay malapot pa siya. Kung baga, kaya na siyang banatin or i-flat. Ayan na nga ang ating magiging dough guys. Ang magiging tinapay ng ating egg pie. At ngayon, dahil nga tapos na tayong i-massage ang magiging dough ng ating egg pie, ngayon it's time na lagyan natin ito ng cover kasi i-freezer po natin siya for about 30 minutes para tumigas-tigas at hindi maging malambot ang ating dough kasi kailangan natin yan i-expand later. Just keep on watching! Okay guys, so ito na po ang dough na ginawa natin kanina. After 30 minutes na nilagay natin sa freezer ay mas naging stick na po siya. Ngayon ay pwede nyo po siyang i-expand sa mga lamesa ninyo. Basta make sure na malinis po ito at lagyan ng harina para hindi po dumikit ang ating dough. Ayan, parang gumagawa lang po tayo ng tinapay, which is tinapay ng egg pie. At kailangan po ay dahan-dahan lang natin na palakihin or i-expand ang ating dough dahil mabilis po siyang mapunit, lalo na kung ang inyong paggawa ng dough ay hindi ganun ka pino tulad ng ginagawa ngayon ni Aling Inday. So, kung wala po kayong rolling pin, ang pwede nyo pong gamitin ay bote ng soft drinks or baso na flat. At ngayon, dahil tapos nang mag-flex si Aling Inday ng kanyang dough, it's time to put the dough sa ating lagyanan na or hulmahan, no? Ayan guys, ganyan lang. So, kanina po ay hindi na naipakita nila Aling Inday kung paano nila tinanggal yun sa lamesa. Be careful na lang po dahil mabilis mapunit ang mga gantong dough. At syempre kapag sobra ay nakakasama, ngayon ay kailangan natin tanggalin ang mga bagay-bagay na sobra katulad ng ginagawa ni Aling Inday.
Sa napapansin po ninyo ay hinuhulmahan ni Aling Inday ang kanyang ginawang dough. Pero nakadepende naman po yan sa inyo kung anong design ang nais nyong ilagay. Kasi nga egg pie nyo naman po yan. Pero kung mas gusto nyong gayahin yung natural na egg pie na nakikita natin, is pwede naman po dahil nakadepende naman po yan sa inyo. And nagtataka po siguro kayo kung bakit ang aming hulmahan ay pa-square at ang egg pie ay pabilog. Naisip nyo rin po ba kung bakit lemon square ang tawag sa kanya pero bilog siya? Ganun din po sa amin. Joke lang guys. So, pwede naman po talaga pa-square ang ating hulmahan dahil nakadepende naman po sa inyo yan. Dahil wala naman po kaming hulmahan na pabilog kasi wala pong nahanap si Aling Inday. Ngayon, kung gagawa po kayo ng egg pie at may available po sa inyo na pa-round na hulmahan ay pwede po. And kung gusto nyo rin po na papuso ang hulmahan ay pwede. Lahat ng bagay ay nakadepende rin po sa inyo. At dahil tapos na tayo sa base ng ating egg pie, ngayon ay gagawa naman tayo ng ipanlalagay natin sa taas nito, which is ang mismong egg niya. Kasi yung ginawa natin kanina is yung pie niya. So, ngayon, at ilagay po natin ngayon ang ating 4 na itlog. Siyempre, kailangan natin yan halu-haluin hanggang sa maging yellow na siya. Dahil halong-halo ng ating itlog, ilagay na natin ngayon ang ating condensada. Ayan guys, so halo-halo lang. Para lang tayo gumagawang leche flan, pero iba to. And after that, ilagay na natin ngayon ang ating evaporated milk na mas magpaparami sa ilalagay natin sa ibabaw ng pie na ginawa natin. And make sure na wala pong buo-buo dyan. And dapat kailangan halong-halo po. And now, maglalagay po tayo ng vanilla extract. Pandagdag amoy and pandagdag ng lasa. Ngayon guys, ang gagawin naman natin ay ang gumawa ng parang icing. Kung natatandaan nyo sa unang part ng ating video ay may inihiwalay na agad tayong egg white. And ngayon ay pagmasdan lang po natin siya hanggang sa maging foamy na po siya na kung saan ay ilalagay po natin sa ibabaw ng ating egg pie. Ngayon, dagdag kaalaman po, ang egg white po ay ginagamit po sa paggawa ng icing. Kung wala po kayong hand mixer ay pwede naman pong gumamit ng tinidor.
At sa napansin nyo guys ay lumapot po siya ng lumapot or mas naging foamy po siya and dumami siya. And now after that ay ihalo na po natin siya doon sa ginawa natin kanina. At halu-haluin lang po natin siya. So, ang purpose po ng ating egg white or paggawa ng ganyan ay siya po yung magsisilbing yung kulay brown sa taas ng ating egg white. At dahil tapos na nga tayo gumawa ng ilalagay natin sa ating dough, ngayon ay, ayan na nga, ilalagay na natin siya sa ibabaw ng ating pie. And now is time to oven na. Ayan, magluluto-luto na tayo, no? Pagpasensya nyo na po ang aming oven ay maliit lang at matagal na po namin yung oven. Let's wait for about 45 minutes with a degree of 170 degrees Celsius. And after 45 minutes ay ayan na ang ating egg pie. Ayan guys, yung kulay brown sa top ng ating egg pie. Yan po yung inilagay nating egg white na pina-foamy natin kanina. And be careful sa paghawak ng ating hulmahan dahil po mainit ito. At tulad yung sinasabi ko kanina, wala pong cut masyado ang ating video para po masundan nyo no, ng tama ang paggawa ng ating egg pie. At napakadali lang at affordable po ang ating mga recipes at kayang-kayang gawin sa inyong tahanan. Ngayon ay may dessert ka na at may pang merienda pa. At kung diet ka, pwede ng pang dinner. And I hope you like this video guys, and don't forget to subscribe, like, comment, share, and hit the notification bell below para lagi kang updated.